Galaw ng baso definitely si Direk Jade kasi hindi talaga kami uusad kung hindi siya gagalaw ng baso. So, and of course, si Sir Alim. And from that, we already know na pag meron ng ganun, pwede na namin pagalawin both. I think with consent naman both, na nagalaw namin yung baso pareho. Walang nauna, as in pakiramdaman. Perfect. How about you? I think dalawa talaga tayong nauna, no? Nag-usap talaga tayo nung first time kasi namin magkita. And nung tawag nito, audition, hindi pa kami nag-uusap. Pero nung sa set na, nag-usap na kami. Dun sa pre-shoot natin. I can really tell that it is really a collaborative effort to tell this kind of story. Now, Sir Alim, can you please tell us more about your feeling overall that finally, after its successful run at the film festival circuit, now it's coming home to the Philippines with SM Cinemas? Nakakatuwa na binigyan kami ng pagkakataon ng SF to show this film. It's a very rare opportunity to have BL to be shown in cinemas, more so on Filipino BL. And I think it's the first. And actually, to share a little bit about the two of them, nakakatawa kasi nung start nga, they weren't, they're not very that comfortable. Especially si Justin kasi it's his first film. It's his first time to do something like this. But we got an acting coach. We got somebody to help them out. And eventually, even towards the shoot na sila na mag-isa na lang lumalabas, sila na kumakain together, but we didn't have to prompt them na, and they were able to bond and gel. Wow, thank you for that. Now, let's open the floor to our media partners. So if you guys have questions for Sir Alim, Benedict, or Justine, just raise your hand so our team can pass on the microphone to you guys. And please share your name, your publication page, and bank details before your question. Shout out. Go ahead po. Anyone from our press team who wants to ask their questions? Hello po. Sige, ito na po yung mic. Sige, sige. Justin, since this is your first film, pwede ka magpakilala sa amin anong background mo, saan ka na-discover, etc. Yeah. Hello po. Good evening. Good afternoon. Ako po si Justin Paul Basobas. Ako po ay taga Alaminos City, Pangasinan. Ayan, so graduate na rin po ako. Ako po ay graduate ng Bachelor of Physical Education. Ngayon po ay na-hire na ako as a public school teacher sa Alaminos City. And I'm teaching special program in the arts, specifically in theater. Kasi theater po talaga ang unang nagmahal sa akin. Ayan. So doon po ako nagsimula hanggang sa nagkaroon ng film industry sa Alaminos City, which is yung Layag Production, at nakakreate po kami doon ng isang short film na kung saan ay nanalo siya nationally and sinali rin po siya sa mga film festival international. So dun po, nagkaroon po ako ng mga connections katulad nila ng mga directors. Ayan, at yun, kinonect po nila ako doon sa, yun nga po, sa Patawid series. And yun, doon ko po nalaman na may audition and successfully na ano naman po yung audition ko. So you audition? Yes po. Lumuwas pa siya from Alaminos to Manila para mag-audition. Wala yung mic po. Pero sa stage play sa Alaminos, lumalabas ka? Hello. Actually po nung high school ako, doon po ako nagsimula at nagkaroon po kami ng maraming stage plays. Maraming mga contest, national. Doon po nahubog ang aking kagustuhan sa teatro. Nanalo po kami sa National Festival of Talents. Ang ginawa po namin doon na informants. Theater po siya na ang content po namin ay full of informations. Kumusta naman ang experience mo working for the first time na series na ganito na may BL team? Nakaka-overwhelm.
At syempre ah, ano tawag doon? Nakaka-pressure. Oo, kasi puro yung mga kasama ko, puro mga star na at diba? Mga may experience na kumbaga. Ako ang experience ko kasi, doon lang po kami sa bayan namin, doon lang kami sa probinsya namin. Nakaka-create kami ng mga movies, pero short films lang. Ayun, so first time ko talaga sa big productions na ganito. Thank you. Follow up kay Benedict. Familiar ka ba sa works ni Direct J? At kung nakapanood ka ba ng mga past movies? Yes, actually isa siya sa mga director talaga na hinahangaan ko before this project pa. Kasi nung sobrang aliw na aliw ako dun sa Zombadings, yung Patayin sa Syntax ni Remington. Sobrang ganda ng pelikulang yun. And yeah, it's part of pop culture na hanggang ngayon. How's your chemistry dito ni Justin? Paano kayo? Kasi sabi ni Allen parang meron kayong alinlangan. Nung una, Honestly, sobrang nakakailang din talaga at first, definitely. Kasi syempre alam namin, nabasa namin yung premise ng script, nabasa namin na meron kaming ano dito, may kissing scene kami, may ganitong scene, gano'n. So parang having that in mind and meeting that person, parang alam mo na yung anong kailangan mong i-expect sa taong yun. Kapaan talaga. Like, yung kahit na alam mong gagawin mo to sa taong to, andun talaga yung kaba, hindi mawawala yun. Pero nung ano na, sobrang chill kasi ni Justin and sobrang relate ako sa kanya kasi I myself, I am a provinciano, I'm also from Pangasinan. So marami kaming similarities pagdating sa probinsya, sa language, and all that. Kaya madali kaming nag-click din talaga because we're both from Pangasinan. I'm from Dagupan, he's from Alaminos. At since then, nag-ano na kami, friends naman na kami. Friends pa ba tayo? thank you. Thank you so much, sir. Other questions from our friends from the media? Yes, sir. Please state your name, publication or page, and your question. Benedict, correct me if I'm wrong, ang first lead role mo sa isang show ay yung Better Days, Yes. which is a BL series. Yes. Tapos ito, kay Justin, first BL series mo rin to. Yes. So, importante kasi yung mga first, di ba, sa project ng mga artista. So, ang tanong ko talaga is, hindi ba kayo natatakot na typecast sa BL na rin? Sa akin, ang first ko po talaga, during the pandemic, yung Better Days na directed by Carlo Obispo, yun yung first ko naman na production talaga. Sinundo nila ako from Baguio. I was just really doing my thing there in Baguio. Wala akong plano pumunta ng Manila. Wala akong acting experiences, wala akong background. That was my first time to be on an actual set and working with incredible creatives. So, overwhelming siya sa akin nung first kong yun. And yung typecast, about the typecast, this is my second BL. I don't think there's such thing for me at least na typecast because I've been trying to prove na versatility works. Alam mo yun, na parang hindi, yung typecast, okay din na ma-typecast ka kasi at least kahit paano pag nakita nila yung role na to, ikaw agad yung may isip nila. But at the same time, having, you know, having a versatility also gives you an opportunity for other roles, which I also grab and accept. So natutuwa lang ako na kahit paano, kahit na-typecast ka dito, you don't necessarily need or have to be typecast for this particular role for as long as you are doing your very best in every role that you're playing. So, feeling ko naman, typecast man ako sa ganun, pero pwede rin ako ma-typecast dito, pwede rin ako ma-typecast dito. Yun ang goal, that's the goal. Dapat ma-typecast ka sa lahat ng possible roles. Yeah, ganun din ako. Siguro, hindi naman ako na-typecast doon sa role ko. Pero, medyo nanibago lang din siguro. Dahil, syempre, first time ko nga po ito. Pero as time goes by naman doon sa timeline nung doon sa production namin, unti-unti naman na nakaka-cope up.
Benedict, you mentioned versatile kanina. And actually, you've been everywhere na lately. Kasi meron kang Yamaya, Notebook, Opposite po. And it proves nga na hindi ka na na-type ka sa isang klaseng. So, congratulations. Ano yung mga naitatawid mo from different shows na nagagamit mo from theater, from here? Ano yung mga elements na nagagamit mo sa lahat? At ano yung mga hindi mo pwedeng itawid sa bawat medium? Interesting question. Sa akin, natatawid ko talaga, it's really the manner and the discipline for doing the job. Sa theater kasi talaga iba din yung discipline. But I'm not saying na walang disiplina ang film. Definitely meron. And there must be. Dapat meron talaga. And natatawid ko yung theater discipline ko because yung confidence ba na nakukuha mo from each production that you do, mahalaga na para maka-arte ka ng tama. Dapat confident ka rin. Dapat commit ka talaga sa choices mo, sa kung anong gagawin mo. So yun yung natatawid ko. Natatawid ko kung yung freedom of choice, kumbaga, as an actor. Yung yung sa'yo yung manggagaling yung agency mo as an actor din. Yun yung nade-develop ko, natatawid ko sa mga kahit saan man yung screen man yan or sa theater man. Once you build that confidence na alam mong kaya mo naman eh. Mayroon lang babagabag sa'yo minsan pero dapat isipin mo na magagawa mo siya. Siguro yung kind of mindset na yun. Yung mindset na yun natatawid ko. Ang hindi pwedeng itawid siguro ay yung yung pagiging mayabang mo sa bawat production na gano'n. Ay, na alam ko na yan, gano'n. Kasi it's a never-ending learning process talaga. Like, you can really learn from all projects. Like, lahat ng gagawin mong project, bagong experience, bagong aral to. So, I am really getting those lessons from each production that I do. Last na, marunong ka ba talaga mag-Ilocano? Marunong po ako mag-Ilocanos pero hindi sobrang marunong kasi una sa lahat ko naman siya talaga native language, Pangasinan and Kapampangan. Pero ang Ilocano ko ay natutunan ko sa Baguio because I lived there for 10 years. So doon galing yung Ilocano side ko. My dad, my relatives ko, Ilocano rin sila. From Alaminos din. Sila sa Alaminos and Bani and Sual. Right, let me just call on Direct Jade Cas